Sige mga tao, noong Setyembre 2025, ito ang ginawa ni Tommy Robinson. Sa tingin mo ba kung Tinataya ko na 110,000. Sasabihin ko na hindi bababa sa 3 beses pa doon. Ibig ko sabihin, ang umalis mula sa Waterloo ay madaling umabot ng 110,000. Higit ito sa 1,000,000. 3 million. Pagpalain ng Diyos ang bansang ito. Ang bilang ng mga tao doon. Kaya abala ang British establishment sa pagsubok na kumbinsihin ang mundo na, hindi naman 3 milyon. Hindi naman 1 milyon. Mga 30,000 lang talaga. Sa tingin ko, ang tantiyan nila ay 30,000. Oo, gaya ng nakita mo. Kaya malinaw na ipinapakita nito na talagang takot na takot sila kay Tommy Robinson. Kaya natatakot sila ngayon. Dahil si Tommy Robinson ay magkakaroon ulit ng Unite the Kingdom Rally sa 16 ng Mayo, mga wala pang 1 linggo mula ngayon. Ngayon, hinahabol ng mga nasa kapangyarihan ang mga tagapagsalitang na imbitahan niya. Magandang paliwanag ni Jade dito, kaya pakinggan natin siya. kinansela nila ang visa ng mga pampublikong tagapagsalita at politiko na magsasalita sa Unite the Kingdom Rally sa Mayo 16. Kasama sina Eva Vlad, Dutch na political commentator, Valentina Gomez, Amerikanang politiko, Joey Manarino, Amerikanang political consultant, at Arda Lurch, Spanish political commentator. Pakakansela lang niya ng biyahe kay Mayeta papuntang UK. Para mahika, ilang araw matapos ako mag-text kay Tommy Robinson tungkol sa pagsali ko sa rally niya sa Mayo, 16 sa London, nangyari ito. Nakansela ang visa ng lahat dahil hindi raw nakabubuti sa kapakanan ng publiko ang presensyo nila sa UK. Nakakahiya ang pamahalaang British, si Keir Starmer at si Shabana Mahmood. Inapayagan ng UK ang mga nahatulang kriminal, pero hindi ang malayang mag-isip na puti at Hispanic na babae. Gets ko na. Kung umaasa kang pupunta o magsasalita ako sa rally ni Tommy, hindi ako dadalo. Hindi ko kayang isugal yon. Bilang British citizen, hindi lang deport, aarestuhin pa ako. Patuloy na inaaresto ng British government ang mamamayan dahil sa itinuturing nilang hate speech o terorismo. Hinihikayat ko ang mga British na taga-suporta na suportahan ang rally. Pumunta kayo, magsaya, maging mapayapa, huwag uminom ng alak, at ipakita ang pagmamahal sa magandang isla. Ang tanging paraan laban sa ganitong Orwellian na paniniil ay iboto silang paalisin. Pasensya na mga kaibigan. Sana nariyan ako para sumuporta at makita ang pamilya ko. Ito na ang pinakamatagal na di ako nakakauwi at makita sila. Kaya maraming pagmamahal. Huwag kayong magkatubiling suportahan ng channel. Nasa bio ang mga link. Sige, salamat. Paalam. Naanyayahan din ako. Pero hindi ako nakapunta dahil sa ibang dahilan. Kung sinabi ko ring pupunta ako roon, baka na-cancel din visa ko. Sino bang nakakaalam? Kaya nagsalita na si Joey Manarino. Pakinggan natin kung anong sasabihin niya. Nagulat ako na nire-record ko ito, pero opisyal na akong banned sa United Kingdom dahil hindi raw ako nakabubuti sa kapakanan ng publiko. Ikukuwento ko ang buong istorya. Ilan araw na ang nakalipas, si Ada Yuke, isang malaking influencer mula Espanya at malapit kong kaibigan. Nakipag-usap siya ng pribado kay Tommy Robinson, nagkasundo silang dadalo siya at ako ang magsasalita sa UKK rally. Sikat siya dahil sa viral na sandali sa event na nadala sa kanya sa internasyonal na kasikatan, lalo na sa right-wing na kilusan. Pupunta sana kami at ako ang magsasalita. Pagkalipas ng 3 araw, wala pa kaming pinal na napagkasunduan o ina-announce sa publiko. Hindi ako ang nakausap ni Tommy, si Ada ang nakausap niya. Nakakuha ako ng email mula sa home office na pinamumunuan ni Shabana Mahmood na hindi raw ako papayagang pumasok sa UK. Heto ang nakakatawang bahagi. Nag-apply ako para sa ETA 1 taon na at nakapasok na ako ng 5 o higit pa gamit yon. Sa palagay ko noong Mayo, Agosto, Nobyembre, Pebrero at ilang linggo lang noong Abril, nasa man ako. Ibig sabihin, tiningnan nila ang listahan ng bisita at nakita nilang darating siya, at siya. Nabigyan na ba sila ng ETA? Kansilayin na natin ang mga ETA nila. Wow, kailangan kong i-check kung valid pa ETA ko. Sa tingin ko, hindi kailangan ng ETA ng Australian citizen kasi hindi ako nag-apply nito. Dati, dumadaan lang ako sa airport at iniskan ang passport ko sa mga automatic kiosk. Wala akong nakikitang tao, diretso lang ako. Sa palagay ko, nagbago na sila kamakailan. Tingnan nyo yan, tingnan nyo kung gaano kaawa-awa yan mga pare. Tinitingnan nila ang listahan ng mga bisita at sinasabi, ika-cancel ka namin. Ika-cancel ka namin. At hindi pa nga nila binigyan. Well, actually, ginamit na nila. Ginamit ng Home Secretary ang kanyang mapaniin na kapangyarihan
na masaya niyang ginagamit laban sa mga right-wing na boses, hindi raw nakakabuti sa publiko. Kung saan pwede rin niyang gamitin ang parehong dahilan para kanselahin ang citizenship ng mga tao. Nakakatawa kasi, kung sasakay ka lang ng maliit na bangka, makakapasok ka na sa UK. May 5-star ka pang tutuluyan. Walang mangyayari. At nakakahiya yon. Sobrang nakakahiya. Nasa Manchester ako noon nagtatalumpati. Halos 10 taon na akong pabalik-balik sa UK. 10 taon din akong tumira sa UK. Wala akong milabag na batas, maliban kung bawal na ang magsalita. Hindi rin sinabi kung anong batas ang nilabag ko or bakit ako ipinagbawal. Sinabi lang sa akin na ang presensya ko raw ay hindi para sa kapakanan ng publiko. Nakakatawa. Kasi kapag pumunta ka sa Pransya at sumakay ng bangka papuntang UK, hindi nila alam kung sino ang para sa kapakanan ng publiko at kung sino ang hindi. Pinapapasok nila ang mga rapist, mamamatay tao, terorista. Ibig kong sabihin, araw-araw itong nangyayari. Araw-araw ito nangyayari at walang aksyon. Sa tingin ko, hadlang lang ito sa rally ni Tommy Robinson sa Mayo 16. Nandyan si Eva Villar de Broek. Hindi ko alam ang tamang bigkas ng pangalan niya, pero maganda ito. Vladimir Broek. Kailangan ko pang tingnan at pagpraktisan ito. Eva Vladimir Broek. Sa totoo, madali lang. Sundan mo lang ang baybay. Tingnan natin kung naban siya. Nagsasalita siya, Valentina Gomez. Naban siya at nagsalita. Naiintindihan ko ang paggamit ni Valentina Gomez ng wika niya, pero medyo sobra na rin. Sige, gets ko naman. Pero paano naman ang mga taong ito, pare? Paano naman sila? Hindi naman sila mapang-abuso. Nagsasalita lang sila. Sila ay mga simple, diretsyahan, makakanang boses. Pinapasok na Australia si Sneeko, isang hayagang tagahanga ni Hitler, isang galit sa mga Hudyo. Kahit papaano, na umalma ng husto ang ilang tao tungkol dito, kinansela ang kanyang visa at siya ay pinatalsik. Pero wag nating ipagkamali, kahit sandali na ang pagkansela ng Australia ng mga visa ng radical na Islamista, ay kapareho ng pagkansela ng mga visa ng mga makakanang boses. Dahil may malaking pagkakaiba. Inaatake ang mahalagang bahagi ng lipunang kanluranin, ang komunidad ng mga Hudyo, alang-alang sa isang banyagang ideolohiya, ang Islamismo. Hindi likas ang Islam sa kanluran at wala itong kaugnayan doon. Sino mang Muslim na kumikilos na parang rabidong Islamist ay dapat kansilahin ang visa. Pero sa kabilang banda, ang mga taong ito ay hindi nagsasalita para sa kapakanan ng isang banyagang ideolohiya. Nagsasalita sila para sa mga pagpapahalagang British at kanluranin. Noon, mga 10 hanggang 15 taon na nakalipas, ipinagdiriwang pa ang patriotismo o nasyonalismo. Pero ngayon, sa hindi malamang dahilan, actually hindi, alam natin kung ano ang mga dahilan na yon. Ginagawa nila yon para mapasaya o mapalubag ang mga Islamista. Ang kanilang base ng mga butanteng Muslim. Kumusta naman yon? Si Keir Starmer o ang Labour Party. Nagpapakababa sila para sa mga taong ito. At kakagaling lang natin sa lokal na eleksyon at nawala sa kanila ang 70% ng mga dati nilang hawak na pwesto. Wasak sila. Hindi lang ng mga karaniwang Briton, kundi pati ng mga British Muslim na todo nilang pinagbibigyan. Hindi pa rin nila binabago ang direksyon at patuloy na pinapalugdan sila sa pamamagitan ng pag-target sa mga tinig ng kanan. Nakakahiya. Ako. At si Aga na nagsalita rin sa huling rally ay nakatanggap ng email mga 1 oras matapos ko matanggap ang akin na nagsasabing ipinagbawal din siya sa United Kingdom dahil hindi raw kami nakakatulong sa pampublikong kapakanan. Mahal ko ang United Kingdom, pero namumuhay kayo sa tiraniya. Kailangan mapatalsik ang gobyerno sa eleksyon. Hindi nila pinapayagan ang mga taong walang balak, manakit, at nais lang magbahagi ng opinyon at bumisita sa bansa. Hindi kami pinapayagan pumasok, pero may mga banyagang grooming gang sa halos lahat ng malaking lungsod. Nandidiri ako pero di na rin nagugulat. Matagal ko nang inasahan ito. Kailan kaya nila ako ipagbabawal? Nagugulat pa ako na di pa nila ginagawa. Akala ko kasi Amerikano ako at may konstitusyon kami na nagpapahintulot ng malayang pananalita. Nalampasan na natin ang linyang yon. Heto na tayo. Umaasa ako mabawi nyo agad ang napakadandang bansa nyo. Hindi ito dapat mawala. Pero sina Keir Starmer, Shabana Mahmood, at iba pang mandarambong sa Labour ay basta na lang ito ibinibigay. Bumoto, ibalik, magreporma o kahit sino pa, basta huwag ninyong hayaang ipagpatuloy ng mga taong ito na ibagsak ang bansa ninyo sa 2nd antas ng impyerno. Hinahayaan ninyong sakupin ng mga tao mula sa 2nd mundo ang inyong bansa. Hindi ito normal. Ibotong alisin ang gobyernong Labour na ito. At napakagandang, matalino at estratehikong timing din. Ginawa nila ito bagong eleksyon,
kaya di na nakapagtaka kung bakit sila natalo sa lokal na eleksyon. Kaya nagsalita na rin si Tommy Robinson. Pakinggan natin kung anong sasabihin niya. Sa ikalabing-anim ng Mayo 2026, magpapadala tayo ng mensahe sa buong mundo at sa mga namumuno. Iwan natin silang natatakot sa pinakamalakas na pagpapakita ng lakas na nakita na ng bansang ito. Gumawa ng plano, kumunta roon at tulungan kaming gumawa ng kasaysayan. May malaking nangyayari. Nagsimula na ang laban. Pinapanood ng mundo ang London na napiling lugar ng labanan. Kayo, Britanya, Wales, Scotland, Northern Ireland at England. Napili ang ating bansa. Pinapanood tayo ng mundo. Gusto naming bigyang inspirasyon ang mundo na nagkakaisa tayo sa bansang ito. Nagkakaisa tayo sa kanluran. Sumama kayo sa amin. Gumawa kayo ng mga plano para sa pagdiriwang ng pagkakakilanlang kultural sa London sa ikalabing-anim ng Mayo 2026. Kailangan kayo ng inyong bansa. Pag-isahin ang kanluran. Gusto ko yan. Sinasabi ko na yan pare, ang UK. Ang larangan ng labanan. Sa UK, nangyayari lahat ng aksyon dahil sinakop ng mga Islamistang London o ang UK bago pang ibang malalaking bansa sa kanluran. Kaya doon sa UK, magaganap ang pangunahing labanan, ang pinakamahalagang labanan. At masuwerte tayo na si Tommy Robinson ang namumuno at namungguna sa laban. At sa totoo lang, sobrang excited ako makita ito. Hindi ako nakapunta. Sa totoo lang, hindi ko rin alam kung kahit pwede akong pumunta. Papayagan ba ako makapasok o hindi? Ganyan talaga ang malungkot na kalagayan ngayon. Kaya nagsalita na si Tommy Robinson. Pakinggan natin ang nais niyang sabihin. Milyon-milyon ang bumoto noong nakaraang taon at ginawa kang pinakadakilang Brito ng 2025. Nagulat ka ba? Nagulat ako at ang sarap ng pakiramdam pare. Kung tapat ako, sobrang saya ko. Sige, sa ikalabing-anim ng Mayo, gawin ang mga plano mo. Maging gaya ni Apple C, mas matagal bago natin makuha ang lahat. Naririnig mo ba ang tambol dito? Pakiusap, sabihin mo sa akin ang totoo. Naririnig mo ba ang banda? May pagkain ako dyan sa kanila na wala doon. Kailangan ka namin. Kailangan ka ng bansa. Kailangan namin ng voluntaryo at mga steward. Hindi mangyayari o magiging ligtas ang mga kaganapan kung wala ang mga steward. Salamat sa mga nag-organisa ng tagapangalaga. Kung maaari, pakibigay ang oras mo sa araw na iyon para mangguna sa martsa. Gawing matagumpay ito. Kailangan nating magkita ng maaga sa araw na iyon. Pupunta ako doon ng maaga sa umaga. Magkakaroon tayo ng briefing kasama ang mga steward kung ano ang inaasahan natin at kung ano ang kailangan natin. Tutulungan mo kaming gawing matagumpay ito. Pasensya na at kailangan namin patuloy na magtanong, paano ba natin magagawa ito kung wala kayo? Tinitingnan kita at iniisip, paano mo sa tingin natin magagawa ang isang event? Meron tayong 7 malalaking screen sa buong lugar, lahat ng mga setup na ito, at lahat ng bagay, pati na rin ang lahat ng seguridad, lahat ng ito, lahat ng bagay. Paano namin magagawa yon kung wala kayo? Salamat. Kaya sinusubukan pa rin naming makuha kaya pakiusap. Kung kaya niyong suportahan, kung hindi kayo makakarating, gusto niyong gampanan ang inyong bahagi. Mambigay ng kahit anong halaga, 2 quid, 5 quid, kung ano ang kaya niyo. Nagpapasalamat kami sa tulong niyo para makamit ito. Kapag napalood niyo ang event, alam niyong bahagi kayo. Salamat, Tepson. Kayo lang ang makakatulong dito, kaya gusto ko magpasalamat sa inyo ng personal dahil di nalayo kami rito. Nakakabaliw talaga. 49 na milyong views. 49 na milyon. Kung isa ka mga potensyal na sponsor, isipin mo na lang na ang iyong brand ay nasa entablado habang 4 nations, 1 kingdom ay nagkakaisa. Napakasarap sa pakiramdam. Okay? Ikaw ang pinakakinamumuhian na tao sa Britanya, lahat ng buhay mo ay hindi ng tagumpay at ang pinakamaganda pa rito ay pinag-iisa natin ang mga tao. Eksaktong gusto mong pigilan. Yan mismo ang kinatatakutan ni Keir Starmer mo mga pare. Yan din mismo ang kinatatakutan ng buong pampulitikang establishmento ng Britanya. Kahit si Nigel Farage ay hindi siya gusto dahil siya marahil ang nag-iisang, siya lang talaga. Hindi marahil, siya lang talaga ang tao sa Britanya na kayang mamuno ng milyon-milyong tao. Kung gagamitin natin ang pinakakonserbatibong tantiya, kalahating milyong tao ang dumalo sa rally ng United Kingdom noong Setyembre. Kahit noon, wala nang ibang politikong Briton ang kaya maglabas ng ganoon karaming tao sa kalsada. At talagang nasasabi ka kung makita kung gaano pa ito lalaki sa pagkakataong ito. Pwede ba tayo?
Pwede ba tayong magmukhang hiwa-hiwalay? Umatras ka, pare! Umatras ka! Tayo ang simula ng isang kontra-revolusyon. Gusto namin maibalik ang panahong ipinagmamalaki ng mga lalaki, ang pagiging tagapagtanggol. Mas kailangan ka namin ngayon para ipagtanggol ang iyong mga kababaihan. Ginagawa na namin ito. Magpatuloy ka. Tapos na kami. May sumusuporta. Tapos na kami sa panonood na bumagsak ang aming mga komunidad dahil sa bukas na hangganan at malawakang imigrasyong walang kontrol. Ang aming mga babae, ang aming mga anak na babae ay natatakot nang lumabas sa mga kalsada. Kinuha na sa kanila ang kanilang kaligtasan. Pagkamakabayan ay isang mahalagang virtud. Naniniwala kami rito at dapat kang masigasig para kay Maria Profesor at sa bayan. Kung hindi, tingnan mo ang nangyari. Ano nangyayari? Tingnan mo ito. Ano nakakabaliw? Ang dami ng kamera. Mainstream media kayo. Ilan sa inyo ang nag-ulat tungkol sa mga gang ng panggagahasa sa UK? Wala ni isa sa kanila ang nagulat at lahat sila ay alam ang tungkol dito. Lahat sila ay alam ang tungkol dito. Terhin ang bandila, magdiwang at mag-enjoy ngayong araw. Kita-kits sa Mayo, 16. Oh, grabe ang promo. Kaya kung nasa Europa ka, kung makakapunta ka, kung makakadalo ka sa rally na ito, sa tingin ko magiging bahagi ka ng isang napaka-espesyal na okasyon. Kaya dapat pumunta ka doon. Alam ko naglibot si Tommy sa Amerika ng mahigit 1 buwan. Baka umabot pa ng 2. Hindi ko alam kung nakabalik na talaga siya sa UK. Dahil ngayon iniisip ko na, alam mo, pwede mong asahan ng kahit ano mula sa maruming gobyernong ito. Kaya nilang gawin kahit ano. Malay mo, baka may masama silang gawin. Sa tingin ko, naaresto rin siya bago yung rally noong Setyembre. Nag-alala kami na baka hindi siya makalabas. Pero nakalabas siya. Siya ang pinakamatingkad na halimbawa na isang biktima ng pampulitikang pag-uusig kung paano ito gumagana. Kahit gusto mo man o hindi ang ipinaglalaban niya, dapat mo pa ring hangaan ang taong yon dahil sa kanyang paninindigan, katatagan, tapang at paniniwala. Hindi siya sumusuko. Kung makakapunta ka sa London para sa rally ni Tommy Robinson sa Mayo, 16 dapat kang pumunta.